Good afternoon, this is Mark Anthony C. Seda, your host for today's podcast. Good afternoon sa ating bisita. Para kay Miss Margin Reynera, ano sa tingin mo yung mga dapat nating gawin para maiwasan ng online scam? Okay. So, para sa akin, para mas maiwasan ang online scam, unang tip ay aralin ang mga iba't ibang uri ng scamming, lalo na ang mga common. Isa pang tip ay huwag natin masyadong pagkatiwalaan lahat ng ating nakikita online dahil hindi lahat ng nandito ay katiwa-tiwala or trustable enough para lang tayo ay ma-scam. Yun lamang, salamat. So maraming salamat Miss Mary Jane Reynera. So para kay Mr. Mark Jeremy Morales, sa tingin mo, ano yung mga dapat nating gawin para maging ligtas sa paggagamit through social media? Kasi alam naman natin ngayon na kumakalat na ang mga iba't ibang form of scamming. Para sa akin, para maiwasan yung mga online scam, as a students, unang-una dyan na marirecommend ko is yung BVN na protektahan yung mga account natin. And the second is, may mga tools or website na when you put the link to that tools that's suspicious to you, yung link will generate if the link that you put to that website have a virus or have a harmful effect to your personal information. Bukod pa doon, bilang students, syempre, andun na tayo sa part na involved tayo sa mismong internet. So, although involved na tayo doon, as a students, kaya rin natin ipakita or ipalaganap yung mga iba't ibang klase ng scam para maiwasan ito. Yun lamang. So, maraming salamat Mr. Mark Jeremy Morales. Lagi nating tatandaan na ang social media ay isang malawak na plataforma para makipag-communicate sa iba. Pero lagi nating tatandaan na hindi natin nakikita kung sino yung mga kinakausap natin through social media. Kaya lagi nating siguraduhin na kilala talaga natin kung sino yung mga kinakausap natin. So, thank you Mr. Morales para sa sagot mo. Sa next naman nating bisita, which is si Miss Lian Ampusta. So, ang tanong natin para kay Miss Lian Ampusta, ano yung mga possible way na dapat mong gawin kung mai-involve ka sa any form of scam? Ang mga possible na pwede mong gawin kapag na-involve ka sa isang scam is i-report mo ito agad upang maagapan at malaman kung sino at kung ano ang ginawa sa'yo ng scam. At ang isa pang paraan upang maiwasan ang pang-scam or ang nang-scam sa'yo ay i-block mo siya sa ibang access mo upang hindi na lumaganap sa ibang account o kung ano pa mang access na pwede niyang gamitin sa'yo upang ipang-scam. So, maraming salamat Miss Ampusta. Sadyang nakakapukaw ng atensyon ang mga advice mo para maiwasan nating ma-scam sa panahon natin ngayon. Alam naman natin sa panahon ngayon na miski sa phone number, pag pindot mo lang ng link, pwede ka nang ma-scam. So, ang may i-advise lang namin sa inyo, think before you click. Sa bawat pagpindot nyo kung ano ang lumalabas sa cellphone nyo, nakasalalay kung ano ang pwedeng mangyari sa mga account nyo. Lalo na may mga personal information kayo, makakatulong yan sa scammer upang mas mang-scam pa ng ibang tao gamit ang account nyo.
So, be mindful of using social media para hindi kayo ma-scam. So, magtatanong naman tayo sa mga audience. Mr. Bobbies. Hello po. Yun. Buti buhay pa si Mr. Bobbies. May tanong lang po kami. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po, syempre. Naka-experience ka na po ba ng any form of scam? And then, doon sa scam na yon, paano ka gumawa ng solusyon para maibalik sa'yo lahat ng nanakaw? Actually, way before, na scam na po ako nung nagbabuy and sell po ako ng cellphone. Yung nabenta po sa akin is sira na po. So, yun na nga po. Ang ginawa ko pong copy, na totally copy mechanism, but ang ginawa ko po sa sitwasyon na yun is, trinak ko po kung ano yung main account ng naka-transaction ko. Kasi, yung niya po, dami lang po eh. So, nung natrack ko po yung account niya doon, kinausap ko po siya, yung mga relatives niya. Then, yun po yung naging way ko para matuntun siya and makausap siya. At mabawi, syempre, yung pera na ginastos ko. Ayun lamang po. Para naman sa huli nating katanungan, ibibigay naman natin to sa ating mga audience. So, good afternoon, Mr. Soloren. Nandyan ka po ba? Yes po. So, may onti lang po kaming katanungan. Sa panahon natin ngayon, lumalaganap na ang phishing. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng phishing? Phishing scam. So, yung phishing scam, ito po yung mga online na nakikita mo, baga, malabas bigla sa cellphone mo, nagre-reply na akala mo nanalo ka ng mga pera, ganun. So ito yung sinabi ni Mars kanina na gumamit tayo ng website o tools na para makaiwas tayo sa mga scam. So, ito yung tulad ng, halimbawa, ito yung mga, di ba, kunyari, may nag-text sa'yo, na nanalo ka ng 5,000, yun pala, nagtataka kung bakit may ganun ka. So, i-check mo ito yung link nito na kung saan ba ito nang galing and ipapa-share mo ito sa ibang para malaman nila and maiwasan nila ito. Yun lang. So, maraming salamat, Mr. Soloren. Ang phishing scam ay isang uri ng scam kung saan gumagamit ng isang text message or isang text via SMS para hikayatin ka na nanalo ka sa isang bagay. And then, ang phishing scam ay nanghihingi ng personal information. Tapos, pagkatapos mo nun ay pwede nang makuha ang personal information mo. Lagi nating tatandaan na ang scamming ay malawak. Maging mapanuri tayo sa kung ano man ang pinipindot natin. Kagaya nga ng nasa advocacy namin, be wise, stay safe against students online scamming. Muli, ako si Mark Anthony Carbalceda, your host for today's podcast.